Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang liwat maray na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sospek sa paggadaan sa sarunga para tukdo duman sa Banuan kan Karchituri na Kamaridisura dai pa nadadakop kan mga autoridad. LTO kan na Banuan kan da Karchituri na Kamaridisura nagtaunan nin 50,000 pesos para sa reward money sa ikakadakop kan na sospek na nagadanda sa sarong para tukdo o maestra duman sa Karchituri na Kamaridisura. 29 pesos na bagasa pwede nang mabakal sa Bicol Region sa masunod na bulan, sabi ka na National Irrigation Administration Bicol. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, saruan gadan, saruan irido sa nangyaring pambabadil dyan sa Banuan kan Ragay, Kamaridisura. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, dakol na mga taga dyan sa Banuan kan na Pamplona, Kamaridisura nanginginabang kan scholarship program kan Kapitolyo Provincial kan Kamaridisura. Sarong pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, magabat na bulos kan trapiko na matian na naman dyan sa MT Villanueva Avenue sa siyudad kan na Naga. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, mga katutubo sa laog kan na Banuan kan Buhi, Kamaridisura, padagos na pinagtatabangan kan Departamento kan Agrikultura tanganing mag-angat an sa indang pagbuhay. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tukang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong wanted person sa Banuan kan Pili, Kamaridisura an pinag-aristo kan mga miyembros kan da Philippine National Police. Ini matapos man na paluwasan kan mandamiento de arresto. An suspek na atubang kaya ning kasong duwang gayong panglulugos. Ana mga miyembros kan na tracker team kan na PNP, yung mismo ang nanginot tangan man na dakupon. Ada sospetsado na pinagabisto kan mga autoridad na si Edward de la Viga y Bertonil. Ini anyaon sa rank number 1 municipal most wanted person and PNP dyan sa Banuan kan Pili, Kamaridisura. Ada suspek na si De La Viga pinagadakop duman sa Zona 4 Barangay San Agustin sa Banuan kan Pili, Kamaridisura. Alas 10:30 na pagkaaga kan na sudma. Ada mga autoridad kan na Pili, Kamaridisura sa pagiman kan na sa indang tracker team asin man kan na grupo kan na Intelligence Division kan na PNPPD, yung mismo ana nangino tangani mana nadakupon ana suspek ana nasabing suspetsadong si De La Viga igwanin na kasong
duwang gayong panlulugos sa sala ni Judge Nidia Amaro Hebrio kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 33 duman sa Banuan kan Pilik Camarines Sur na iyuman ang nagpaluwas kan mandamiento de aresto laban sa nasambit ng suspetsado. Ang suspek na may kasong duwang gayong panlulugos mayo nin piyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Nakakulong ini sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur mantang pinagalat kan mga pulis ang magiging disposisyon kan korte laban sa nasambit ng akusado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sagkod niya da mayo pa ni da nadadako pa na suspetsado ana mga miyembros kan na Philippine National Police duman sa Banwaan kan Garchitorena Camarines Sur na iyo ang nagdadana sa sarunga para tukdong babae o maestrang babae na si Grace Ruiz Cledera. Ini matapos na pagparasaksakon kana suspek sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas asin man sa iyang lalamunan ada suspek saksaka sa biktima iyuman sana anda kalib-in partner kani na si Bilito Tuyan na Jr. Anda nasambit ng suspetsado sinasabing sobrang silos anda nangyari kun kaya nasaksak kani anda sa iyang kasaruan na maestra limang gayong aki anawalat ka na biktima sagkod ngunyanda nangangapudan ana mga autoridad na kung sain matabangan sindak kanda pagdako pa sa nasambit ng suspetsado kung nadagusan subot o nailing ka na mga ini ana nasambit ng suspek tulos-tulos na ipaabot sa mga autoridad tanganing madako pa ana nasabing suspetsadong iyo ana responsable sa paggadan sa nasambit ng maestra ang lokal na gobyerno kana Banwaan kanda Garchitorena Camarines Sur sa paagimanda ni Mayor Loida San Luis nagapaluwas na ni na 50,000 pesos na kantidad bilang reward money sa sisay manda na makakapagpatukdo sa nasambit ng suspetsado asin na ikakadakop kani dai pwedeng ipaluwas anda pangaran kan sisay man na mapaabot nin impormasyon asin ini magiging confidential sa parte mismo kan mga autoridad sa Banwaan kan Garchitorena Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, enrollee sa Camarines Sur National High School nag-abot na sa 449,000 dagdag na mga classroom tiga hagad. Buyet Paderes sa detalye. Nag-abot na sa 449,980 ang naka-enroll sa mga pampublikong eskwelahan sa Camarines Sur. Suway paigi ang 34,095 sa Iriga City Division. Sigon kay spokesperson kan DepEd Atty. Salvador Pilingon, nagtutubot sila na mahihit o maaabot ang target enrollees sa mga masunod pa mga aldaw. Igwa pasabot na nakakapag-update. Mientras tanto ka nakaaging Bernis, nagtipo ang DepEd Management Committee para pag-ulan at masimbagan ang mga kaipuan sa mga eskwelahan at field offices. Nag-present sa DepEd Mancom meeting si Education Secretary Sani Angara, kaibahan sila pag-ulayan ang kakulangan sa classrooms. Sigun kay Pilingon, antes na magduman si DepEd Regional Director Gilbert Sancad, nakadarasin dahil mga kaipuan kang probinsya kan Camarines Sur, ang kaipuan na dagdag na mga classrooms. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, banggaan kan kotse asin motorsiklo sa Concepcion Grande, Ciudad Canaga, naugkausanin na disgrasya, sarong 15 anyos ang binawian in buhay, alas 2 nin magaw umagahon na kanda sudma, kanda nakabanggaan na ang sarong motorsiklo asin kotse sa Concepcion Grande, Ciudad Canaga, kon sa sarong minor de edad, ang binawian in buhay, uli man kan sinambit na nga aksidente sa
impormasyon da pega mamaniyukan sarong 18 anyos na si Isaya anda nakabudal na motorsiklo na tigmamaniyuman kan na 32 anyos na si John Ray nin huli ka na pag-overtake ka na kotse sa tuukan motorsiklo na hagop ini ka na kotse sa gudnang nagdire-diretsuman ang kotse na nabanggaan ang sarong kahoy nin akasya. Sarong 15 anyos na estudyante ang nagadanda mantang duwa sa iba pang kaibahan ka na estudyante sa laog kan kotse ang intero man na irido asin pinagdara sa hospital. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, magabat na bulos kan trapiko liwat na namatian sa MT Villanueva Avenue. Nanutaran na magabat ang bulos kan trapiko sa parte kan kalabaan kan MT Villanueva Avenue kung sain dag sa digdi anda permi mga lulunadaan sa pagatud asin pagsundo kan mga estudyante dagdag naman an intersection kun sa ina sakop paman kan University Belt digdi sa laog kan na Siyudad Canaga igwaman daa nin mga lulunadaan na nakaparking na iyuman subuot ana nagdagdag sa kaulangan sa bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar kung kaya namatian ang magabat na bulos kan trapiko. Dagdag pa kayan subuot ang kakulangan man kan mga traffic enforcer na iyo ang mamaniobra o mamanihar kan bulos kan trapiko. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Emergency light vehicle na ipinagtao ni Gobernador Luigi Villafuerte sa Dalupaon, Pasakaw, Dakulaon na Tabang. Mike Gravito sa detalye. Makalihis na matawanan kang emergency light vehicle ang Barangay Dalupaon sa Banawaan na Pasakaw, Camarines Sur ipigapahayag ni punong barangay Malin Buntili kan Barangay Dalupaon na dakulang tabang para sa iyang barangay ang pagkakaigwa kan serbis na ini napiga tao kan Kapitolyo Provincial sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte. Noon pong tabang, Sir Mike, ang light vehicle na tinaon ni Governor kasi aramtama lang na medyo harayo ang Dalupaon sa sentro, if ever na may igwa kita ning emergency or may mga pasyente na kaipuhan tarahon sa ospital, so dakulaon talaga siyang tabang sa tuyang barangay. Parte kanaging mga pahayag ni punong barangay Malin Buntili kaninian makaulay kan na BBS Patrol dapit sa emergency light vehicle na ipigtao kan probinsya sa iyang barangay. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya man ng mga barata sa lado lokal, pinasalamatan ni Engineer Gaudencio M. Dibera and Regional Director kan National Irrigation Administration Region 5 ang Department of Agriculture sa aktibo kaning pagpartisipar sa mga convergence initiatives kan National Irrigation Administration kabali na ang iba pang mga national government agencies o NGA. Tangani man na matawan na nin ayuda an mga parauma an mga kinakaipuan na tabang tanganing mas mamatian ang tabang gikan sa gobyerno na igwaning katuyuhan na maiangat na pagbuhay kan mga parauma partikular na digdi sa laog mismo kan Bicol Region tinawandoon kan nasambit na nga opisyal na sabay-sabay subuot na mamamatian na anda pag-anikan paroy sa bilog na nasyon kaya man naglalaom ang National Irrigation Administration sa Bicol Region na digdi matataparan ninda ang kinakaipuan na pangangaipon ninda produkto sa lado kan agrikultura urog na kan bagas kan mga miyembros konsumidor digdi sa parte mismo kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Mateo Gidisili
Asin man Rabia Mateo, iyo ana magiging host sa Pageanta Night kan Miss Bicolandia 2024. Darrell Banya sa detalye. Pagpera sa mga magagaya na Bicolanang kandidata sa pag-aabangan sa Miss Bicolandia 2024 ang mga personalidad na imbitado sa mismong Coronation Night. Kasunod ng aga sa ginibong press conference, katakod ng sikat na beauty pageant dito sa Bicol, sinabi ni Ice Badong kay Recruitment Committee ang magiging host sa pageant night, iyo ang TV host actor na si Mateo Godecelli, asin man ang beauty queen actress, asin man host na si Rabia Mateo, asin pig-imbitaran man para mag-satellite host ang tagapasakaw na beauty queen na si Jeanette Reyes, Miss International asin mutya ng Pilipinas Tourism. Ang pera kan sinabit ng mga personalidad, nagkumpirmar man ang beauty queen guru na si Cory Quirino, asin duwa pang beauty queen na maging miyembro kan mga orados sa Banggikan Koronasyon. Nasa 20 magagayo na kandidata ang pipilion na iyo ang opisyal na maralaban para sa titulong Miss Bicolandia 2024 asin iba pang titulo. Gigibuhon sa maabot na September 11 ang Coronation Night dyan sa JMR Coliseum. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banya, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tinawandoon ka National Irrigation Administration Bicol na sa bulan kan September pwede nang makabakal ana Rion Bicol nin 29 pesos kada kilo kada bagas sa pahayag ni Regional Director Bicol Gaudencio de Beracan National Irrigation Administration NIA nagtutubod an sa indang opisina na kun magtatarabangan lang ang mga parauma sa gabus na mga bagay mapapababa subuot ang production cost kanda paroy kun kaya digdi kaya naman subuot sa contract farming program nagtauman na ang National Irrigation Administration kan pinagaapod na initial na 50,000 pesos kabali na ang 30,000 pesos na kantidad kan mga farm inputs arog kan na banhi asin na fertilizer sharing man 20,000 pesos na cash para manda sa labor sigun kidivera target kan na programa nasa sarong hektarya ana makapag-anin ni na 5,000 kilos o aabuton sa 5 metriko tonelada kan na paroy asin na iada tatawan kan National Irrigation Administration ang mga parauma nin kadagdagan na 50,000 pesos sa interong Pilipinas pinagkakarkulo na 40,000 na hektaryas kan paroyan ana kabali sa pinagapod na pilot project kanda Bicol sigun kidibera egwanin 1,545 na hektaryas na pinagtatanuman sa irarom kan pinagaapod na contract farming program katuwang digdi anaabuton sa 23 na mga Irrigators Association na nagkaigwakan pinagaapod na Memorandum of Agreement sharing man ang Department of Agriculture DE Bicol lalo na ana rice program para man sa mga planting materials. Naglalao man si Dibira na sa bulan kan September magsasarabay-sabay na ang pag-anikan paroy sa bilog na nasyon kaya pwede subuot na sa Region 1 sa gunang Region 13 sharing man sa Bicol Region makakapagbinta na o makakapabakal na nin 29,000 o 29 pesos na bagas sa kada kilo sa tabang man kan pinagaapod na contract farming program. Mababakal ang 29 pesos na kantidad kan bagas sa kada kilo na ini sa mga kadiwa center kan Department of Agriculture asin man kan National Irrigation Administration NIA. Mientras tantong pinagpahayag ni Dibera na sa bilog na Bicol Region egwanin 650 na mga Irrigators Association na nakatabang subuot kan NIA sa pagsasagibo kan mga irrigator system. Dagdag pa ni Dibera ang National Irrigation System sa Bicol 18 sagkod ng igwanin na abuton sa 300 na mga saradit na mga irigasyon o patubig ang tinatawan nindoon sa paagiman kan communal irrigation system.
Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, tindahan sa Naga na biktima nin sa Lisi, Bus o Kaisminda sa detalye. Di nakapalagaan na sarong suspect sa kasong pananalisi ini matapos na madakop sa ginipong hot pursuit operation na i-record ang pananalisi mga bandang alas 4:45 nin pagkahapon kasugma sa expert na marketing dyan sa Lerma, Naga City na kung saan ang suspect sinasabing nasa 32 anyos sarong konduktor residente kan Zona 4 Barangay Bagong Bayan, Sur, Naga City. Sigun sa report, ang tindera kanasambitan ng establishmento ang nahiling na naglaog ang suspect na makadudang hiro-hiro kay ni. Alagad kan nalingat ang tindera, bigla na lang subot na ibinulsa kay ni ang sarong bumbilya na nagkakantidad na 420 pesos na may trademark na Osram Lid. Mantang kan malingat otro subot ang tindera sa pang bumbilya na lead na kantidad 475 ang liwat na ibinulsa kay ni sa iyang short fund na kung saan may total na 1,315 dagos nang nawaraan suspect. Alagad tulos man na nakahagad atensyon ang tindera na kung saan nadakop ang suspect sa ginibong operasyon nangunyan nakakulong na sa Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro, Naga City na kan nagtalikod na aldaw kan Webes pigpaapod sinda ni Mayor Nelson Ligacion na amay na nag-abot sa opisina kan alkalde kung saan nainot pa siyang mag-abot kiligasyon alas 8:45 o 8:45 kan mag-abot na si Ligacion sa opisina kaniya. Pakaabot ni Mayor Nelson Ligacion tulos siyang sinita kani kung nagbago na subot siya. Ninuli kan niya pagsuporta kay Ligacion bilang kandidato sa 3rd District kan Camarines Sur na anggota ang alkalde asin sinabihan siya kani na hambugon sa atubangan kan ibang mga kapitan. Alagad sigun kay Kapitan na Veronica, sinimbag niyaman ini na mas ambugon ka tabi Mayor Ligacion. Uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban kan San Isidro, Naga City. Naman duman sa opisina niya, Huwebes po iyan. Tapos po amay, nagduman na po kami, alas 8, yaon na po kami duman. Abang mayo pa po si Mayor, yaon po si Engineer Martin, na po sa na kung kadako lati, pinapatanggal ko po. Tapos kanya yaon na po si Mayor, 8:45, di nagtukaw na po kami duman sa atubangan niya. Paglaog lang po ni Mayor, nagsabi po siya, ano nga yan, nagbago ka na? Sabi ko, ano man po ang ibabago ko? Na ako, nagsabi po sa imo, na kung mayor ka, sa imo po ako. Pero kung congressman ka, di man po ako kinunoy magtoto. Di iyo po yan. Ang sabi niya po sa ko, ambugon ka ngayang maray. Di sinimbag ko po siya. Kung ambugon po akong maray, mas ambugon ka. Iyo po yan sisabi ko sa iya. Tapos nagpasabi po siya, tatanggalon ko ngayon niya ng ago mo. Di ang simbag ko po, dati po driver siya sa infirmary, pinag-initan, ibinalyo po sa suwamo. Kaya ngunyan po, guard duman sa Danpil. Tapos po, pag sabi niyang tatanggalon, ang simbag ko po sa iya, di tanggalon mo po, takarapatan mo ang mayor ngunyan. Di, nagtarampangani po siya. Ako ngayon 100% na manggagana. Dahil ngayon, nag-ulay na kami ni Madam Leni. Ay sabi ko, mayo pong problema kung nagana ka. Basta ako po, dahil mo ako makukuha ang mapabalyo sa imo. Ako talaga, nangako na kung nono. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain na Veronica Panganiban kan San Isidro, Naga City kung saan may patakot pa si Mayor Nelson Ligacion. Alagad sinabihan man ni Kapitana Veronica na hambugon ka, Mayor. Sasaro pa nga pamay o sasaro pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa pagsungko kuta na ni Barangay Captain Veronica Panganiban
kaanda San Isidro sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion sa City Hall. Iyon na pag-urulayan ang bayad kan sa indang daga. Kung sa ina pasiring sa sanitary landfill kan siyudad Canaga na ginibong tinampo, alagad dai pa nababayadan kanaga sobra sa kantidad na 1 million pesos ang dapat nabayadan kan City Hall. Alagad pagkatapos ni na pirang taon dai pagiraray ini natatawanin na kumpletong bayad kan City Hall, sulaminting 150,000 pesos sa naman ang naitaong panginot na bayad sa pamilya Pangadiban, alagad daina nasunudan pa. Uya pa si Barangay Kapitan Veronica Panganiban. Si katuyuhan mi po ko duman, nagduman ako, inibanan ko si agom ko para po iapot ko man giraray sa iya o ano ko po ngani sa sadiri ko, iyo po ang tutukaron ni para duman sa orolay. Ito po bagang kung alimbawa baga itong sa dagami. Baga po duman, di po ngani ko kanto nakaimbak na po kami. Ang ano po itong sa dagami kaya aloy na ito pong pasiring duman sa may landfill. Ito po ang kuyang po kanto ang square meter nasa lampas 2,000. Di ang naitatao pa lang sa mo, nasa 150,000 pa lang. Lampas po itong 1 million. Dahil na po, dahil ang guto na siya sa ko, iyo po, pagsasidil ko yung magurang. Pagkaputaan mga tugang ko po nga ni, ako naman ang para ito po bagang piga-aragadang kan piga-arapot kung nabayadan na. Ang sabi ko po nga ni, dai pa ang gangun yan. Kaya nga ni, sabi ko, nagduman ako sa syudad para kimiyor, para aputon siya. Kaya lang po, dahil na ito dumanatake. Si Barangay Kapitan Veronica Panganiban kaanda San Isidro Naga City, sangunyan viral na ang tataramon na nahambugon ka, Mayor. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, dakul na mga taga Pamplona ana nangingidabang kan scholarship program kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa paagiman kan tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur, segun ki Mayor Imperial kaanda Pamplona sagkud may schedule nin payout ang Kapitolyo Provincial sa mga scholarship dahil nauri asin dahil napapabayaan ang mga estudyante kana Pamplona na makaresibikan educational assistance sa tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte. Patunay sa na ini na grabe ang pagpadangat asin pagmamalasakit kan pamilya Villafuerte sa mga taga Pamplona urog na sa mga estudyante. Uya si Mayor Imperial kana Pamplona Camarines Sur. Po, si mga scholar na college na nasa private and nasa ang iba nasa government school. Oh. So si mga tigi-endorse mo ito kay governor and kay congressman. So dakol every time na may payout ng mga scholarship. So nagkakapir ang batches na yan. So perming may allocation para sa Pamplona. Yun po, kadakol po yan. Actually, iba-ibang batch ka yan eh. May itong last time, si mga nasa second batch ito, si mga old scholar ito, nasa ang estimated ko to na 200 plus. And then may mga new batches pa yan na nakasalang naman. So ibang number naman to. So iba, depende naman kung rin naman ang ma-approve iinap na naman ng mga payout. So mag-iba-ibang batch po kaya sila nagkakasarabay-sabay. Pero dakol po ang allocation. Pag Pamplona, so dayan tigpapabayaan ni Governor Luigi tapos ni Congressman El Rey. So perming may allocation na daradakula pag sa Pamplona. Partiyan ka na mga pahayag ni Mayor Imperial kanda Pamplona Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal, saruan kadan, saro man ang irido sa nangyaring pambabadil dyan sa Banwaan kanda Ragaya Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 8 nin pagkabanggikan sa Rungbanggi. Alagad nakaabot ang report sa ipatura kan pulisya sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur alas 9 na nin pagkabanggi. Ninulita may distansya ang rayo na 20 kilometers
sa distansya sa istasyon kad na pulisya. Nangyari an insidente kad na pambabadil duman sa barangay Aper 1 na Ragay Camarines. Ang biktima pinagbistong si Arnel Pilyoso Solina kung sa ini binawian ni na buhay mantang an irido pinagbisto man na si Domingo Indaya iya Ibino kana kapariyo nga barangay sa investigasyon kan mga miyembros kan na PNP sa pakikipag-ulay kan BBS News nagluluwas na analoy na nga day pagkakairintindihan o iriwal kana biktima asin na suspect iyo ansaro sa motibo kana paggadana asin pambabadil sa nasabi ng biktima. Ang suspect gamit ang sarong sumpak tinamaan na ang lawas kan biktima ni na 8 tama sa sayang lawas gikan sa parte mismo kanda improvise sumpak na kung saan na iyo ang ginamit ka na suspect. Sagkod ngunyan, mayo pang suspetsado ang mga autoridad alagad igwa naman sindakan pinag-aapod na person of interest. O yan, parte kan mga pahayag na yan ni Police Major Ryan Bagasala kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Bali po ang time of incident na po is 8 kasabanggi po, alas 8 ng Banggi, August 11, 2024. And then, na-report po ito sa amin mga 9:20 na po. Na-report po dito sa police station. Medyo po kasi may kalayuan ng lugar, considering na ito po may more or less 22 kilometers from the police station. Doon po sa zone 2, barangay Aper Umol. Dito po sa municipality po ng Ragay. Itong victim, ito pong sabi nga nung attending physician, yung dead on arrival po, ito pong si Arnel Pilyoso Solina. And then yung wounded po, ito po si Domingo Indaya Ibino. Ang suspect po, until now po, still we are conducting investigation to determine para po malaman po natin kung sino po talaga yung may kagagawan ng pangyayari. Yun na nga po, actually kagagaling pa lang po namin doon sa area. Ito nga po, kararating pa lang namin dito sa station na nagkadat po kami ng follow-up. So, ang nailing po hindi, posible po mag-log po naman sa, pwede po sa aming initial investigation. So, masabi po namin sa ngayon is mapasok po siya doon sa all bloods po na sinasabi. Yun pa lang po ang nakikita namin sa ngayon na posibleng motibo. Sa suspect po, so wala pa naman po kaming suspect. Wala pa naman po kaming suspect. So, yun po ang po namin ngayon. But still, tinututukan naman po namin po. So, yan ang nakikita mo po namin ngayon kasi wala naman ibang mayo man po ibang dahilan, kung iriwal sa daga ngayon, for example, mayo man po, or sa pang bagay. So, may possibility po, duman man lang po, hindi talaga malaw. So, base din po doon, sir, sa nakuha namin mga isla, doon, sir, sa kawan po, doon sa katawan ng biktima. So, lumalabas po ito, sir, doon sa kanya po, sir, parang, sir, well-git shot, yung well-git, sir, yung shot shell. Yung shotgun po talaga yung tapalpos. May mga bulitas yung mga Shotgun, improvised shotgun. Probably baka mga homemade. Parte yan kan mga pahayag ni Police Major Ryan Bagasala and Chief of Police kanda Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin barata ali dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa inyong parabarata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa inyong pagkantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.